Ayan. Isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay July 27, 2024. And I think ang oras ay mga 7 o'clock in the morning. Okay, una. At higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, at ng lupa. At maraming salamat sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang nagmumula sa sikatan ng araw. Mabuhay the Maharlika Kingdom of God, the Lupasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kaliwanagan, kaayusan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta ang mga kapatiran? Okay, hindi ko na patatagalin pa because hindi pa ito yung pinaka-vlog ko this day. Okay. Para sa lahat ng mga kapatiran, no? Sabi ko nga sa inyo, pag espiritu ang magdikta, kung tutusin, ang dami kong gagawin. Nagpalit pa ako ng damit ko para lang hindi kapintas-pintas sa inyo. Okay. At this time, mga mahal kong kapatid, sa lahat ng mga nanunood, no? Ito lang ay magkakaroon tayo ng survey kasi 'di ba nandyan yung mga politics natin, kaliwat kanan silang nagbabangayan. Wala na tayong marinig kundi puro kasraan ng bawat isa. Tapos ang mga tao ay sumisigaw ng pagbabago. Pero bilang mga nilalang, bilang mga tao, naisip nyo ba na kahit sino sa kanilang, basta may kinalaman, pero hindi ko pinapamasama ang politics, basta talaga may kinalaman sa politiko, talagang walang katahimikan. Okay. Ngayon, dictation lang ito ha. Ang mga tao, ayan yung magrarally sila, kaliwat kanan magrarally sila, pero kung tutuusin, itong mga taong ito, no, ay mga grupo din sila. Mga grupo din sila ng kumakatawan yung tungkol sa Maharlika. Iba't ibang grupo but same, Maharlika. Pag sinabi kasi nating Maharlika, kung tutuusin, no, ay monarchy talaga yan. Monarchy talaga yan ang magpapatakbo dyan. No, ito yung mga royal family. Sa umagang ito, hindi ko patatagalin ito. Kung gusto ng lahat, no, meron lang akong susurvey kasi meron tayong mga isa lang alang na bagay. Mamili kayo. Ano ang isisigaw ng bawat isa sa inyo? Ibalik ang Maharlika Kingdom of God, the Lupasug Sulu Empire, or yung mga politiko na yan? Dalawa lang yan ha. Dapat kung gusto ninyong masugpo yung sinasabi ninyong mga korupsyon, mga bla bla bla, kung ano mga katiwalian, no? Simple. Mamili kayo mula sa araw na ito. Dalangin ko ang espiritu ng kaliwanagan ay sumasa inyo, no? Pagkaisipin ninyo, no? Pakiramdaman ninyo. Ano ba dapat ang isisigaw, no? Kasi gusto niyo ng pagbabago, no? Ang maibalik ang Maharlika Kingdom of God, o yung tungkol sa mga politiko na yan, no? Or tungkol sa mga politiko na yan. Kaya this morning, kailangan ko ang inyong mga sagot. Okay? Mamaya, mag full mensahe ako sa inyo mamaya. Okay? Dalawa lang. Alin ba ang mas gugustuhin ninyo? Ang maibalik ang Maharlika Kingdom of God, the Lupasug Sulu Empire? Kasi kung tutuusin, alam ninyo, meron akong panawagan sa mga nagdadala ng mga tribo. Ulitin ko,
meron akong panawagan sa lahat ng mga leaders, lalo na sa mga chieftain kung tawagin. Ito yung mga namumuno sa mga katribuhan. Okay? Kasi sayang yung pinaglalaban ninyong ipralo. Okay? Dahil kung tutuusin, para sa kaalaman ng lahat, ang ipralo, bago nangyari yan, no? Kasi 1997 yan eh. Meron ng mas nauna itong tinatawag na customary international law. Kung tutuusin, the customary international law, no? Mga researcher, no? Makinig kayo sa sabihin ko. Ito'y research ninyo. Ang customary international law, kung tutuusin, mas mataas ito sa IPRA law. International nga eh, 'di ba? Kasi ang IPRA law dito lang yan sa atin, but customary international law, international nga, 'di ba? Kung tutuusin, sino ang author nito? Sino ang author nito? Okay. Para sa mga leader ng chieftain, no? Nawa sa kuko ng agila, lahat ay makalaya. Hindi lang yung mga leaders ng mga chieftain, yung mga katribuhan, no? Kung gusto niyo ng pagbabago, ang pagsikapan ay maabalik ng maharlika. Maharlika man yan or offer, no? Maharlika or offer, iisa lang yan. Itama nyo ko kung mali ako, no? Huwag kayong magpapahawak sa politiko. Ngayon, ang dapat isigaw at iingay dyan sa kalsada, maibalik ang maharlika kingdom of God, the Lupasug Sulu Empire. No? Alam nyo kung bakit? Mga tao, wake up, gising kayo. No? Niluluto ng sariling mantika ang mga nilalang, ang mga tao. Dahil sa mga politics na ito. No? Tulungan din natin, no, na maibalik ang karapatan ng mga naulila ng mga tunay na descendants. Pagdating ng descendants, ipagpaumanhin sa iba. Ngunit subalit datapwat, hindi nangangahulugan, no? Bagamat sinabi ko, bilang ipinagkatiwala, tahasan kong sasabihin sa inyo, tungkol sa descendants ng the real Sultanate of Sulu. May nagtanong sa akin, what is your personality? What is your capacity? And who are you? No? Para mag-reveal ng ganyan. Tahasan ko pong sinasabi sa inyo, ipinagkatiwala po ang system, no? Lahat ito, kaya nga sabi ko, maging ang mga commodities, no? Ay talaga lang naman, siguro sa mga taga-subaybay ko, may mga iilan naman yata akong napatunayan sa inyo. So, to make the story short, no? Mga kapatid, no, lalo na sa mga leaders ng mga katribuhan, magtulungan tayo na maibalik muna ang maharlika kingdom of God. Dahil sa totoo lang, itong ating kapatid, no, ako tahasan ko talagang sinasabi sa inyo dahil ipinagkatiwala sa akin at hindi po nangangahulugan. Parang amoy sinaing. Alam niyo sa mga mahal kong mga kapatid, tahasan ko rin pong isinasabi sa inyo, hindi po nangangahulugan, no? Na kapag ito ay maibalik na at maapunta na doon sa tunay na descendants ng Sulu Empire, ano po ba, no? Papasok tayo dito ngayon, no? Kaya nga sana nagets nyo ko, ano ba ang sinasabi ko sa inyo? Maliwanag ang nasa instructions sa akin, no? Ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat, lalo na ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Alam nyo ba, even our kapatid, Sultan Hajjula Amil Hasan, maging siya, no, ay sinasabi niya, that itong mga kapatiran, di ba sabi ko nga sa inyo, ayan yung mga descendants ng mga Sultan Kudarat, ayan yung descendants ng mga Pala, ayan yung descendants ng mga Datuk Piang, ayan yung mga descendants ng iba pa. Marami po yan ng mga descendants. Kaya lalo na sa mga kapatiran nating mga katribuhan. Kaya nga nandoon ang pangako na ibabalik niya ang kayamanan matagal na niyang ipinagkaloob sa ating mga ninuno. Hanggang kaapu-apu-apuhan. Napakaliwanag niyan. So,
Sino ba ang nagpapahirap sa mga sarili kung hindi tao lang din? No? The truth shall set us free. Ang dapat nating pagtulungan, no? Maibalik ang mahalika kingdom of God. Kung sigaw kayo ng sigaw ng kalayaan na hindi maibalik ang mahalika kingdom of God, the lupa sugsulu empire, wala kayong aasahan. Okay? Thank you, Silingan. Hindi kasi, okay. Okay na to. Ahak na kong Silingan. Thank you, Silingan. Welcome. No? So, ganun po yon mga mahal kong kapatid. Okay? Kung gusto ninyo talaga ng tunay na kalayaan, makakamtan lang yan pag maibalik ang mahalika kingdom of God, the Lufasugsulu Empire. At huwag mag-alala ang mga tunay na descendants. Dahil, bagamat nandito kami ni kapatid na Hadjula Amil Hasan, Sultan Hadjula Amil Hasan, hindi lang naman po sila ang descendants. Marami pong descendants niyan. Kaya lang ito sila kapatid talaga. Sila yung talaga, kumbaga sa metro ng Meralco, sila yung pinaka mother base, no? Sila yung mother base para mag-contribute din doon sa ibang mga descendants. Ganun yun eh, no? Alam nyo, sa totoo lang, hindi ito biro. Kaya gusto nyo ng pagbabago. But gusto ko lang ding liliwanagin. Our government, bagamat sinasabi ng iba na wala nang expired na whatsoever, no? Sa ngalan ng kapayapaan, no? Hindi po natin tatanggalin ng gobyerno. Maliwanag dyan sa Romans may gobyerno na sinasabi, igalang ang gobyerno, igalang ang pamahalaan. Alam niyo kung ano lang ang dapat gagawin? Baguhin ang mga sistema, no? Baguhin ang mga bulok na sistema. But our government, sila po ay parte ng implementasyon, no? Sana maintindihan nito kasi nagkakaroon kasi ito ng parang nagkakaroon talaga ng parang nagkakaroon ito ng kompetensya, no? Sa government side at saka dito sa mga nagsisigaw about sa mga tinatawag na mahalika, no? Kasi tandaan, baka hindi nyo to alam, no? Tandaan ninyo, lahat ng mga chieftain leaders, lahat ng mga katribuhan, under po kayo ng customary international law. Not only the IPRA law. Matalino lang talaga ang ating mahal na FEM before. Napakatalino lang talaga niya. Ako, hands up ako doon. Okay? Kasi kung babasahin, although na kaya maraming nagsasabi sa akin, ilang taon ako, bakit alam ko yun? Because of the system. No? Because of the system. Tandaan ninyo, no? At mali, no? At para sa kaalaman ng lahat, kaya doon, sorry ha, hindi sa pagyayabang. Doon namin tinalo, no? Doon, dahil sabi ko nga, naging tauhan ako ni Attorney No Case. Yun yung code niya, Attorney No Case. At itong attorney na ito yung international lawyer na itinago ni FEM Senior, pero patay na siya. Okay? Marami akong natutunan. So, the international law, no, customary international law, wala pa yung IPRA law kasi ang IPRA law talaga lang naman, no? Matalino talaga ang ating mahal na presidenteng FEM Senior. At yan din po ang ginamit na strategy ni Digong. Ha? Yan din po ang ginamit na strategy ni Digong. Kaya lang ang difference ni FEM Senior at ni Digong, kasi si Digong wala siyang karapatan mamigay ng lupa because our land is private property. No? Our land is private property. Ang ginawa naman ni FEM Senior, kaya natatawa, yung may mga hawak daw dyan na mga sinasabing nagbinigay ni FEM, wala pong ibinigay si FEM Senior sa inyo ng lupa. No? I have a copy with my friends, no, sa kanila. Wala pong ibinigay na lupa sa inyo si FEM Senior. FEM Senior. Maliwanag doon, nakalagay doon, no? Ako, I am not attorney, no? I am not, pero naiintindihan ko. Basahin ninyo maigi ang statement na nandyan. Ano bang tawag yung, na yon? Wala siyang ibinigay sa inyo ng lupa. Bagkos ang nakalagay doon, no? Dahil natural lang.
Kaya nga, tax is not proof of ownership. Uulitin ko, tax is not proof of ownership. Okay? At kahit kailan hindi nyo pwedeng baguhin. Hindi nyo pwedeng baguhin ng batas dahil nga nakapailalim ng customary international law yan. Napunta tuloy tayo sa lupa, no? Sabi ko, saglit lang ako. At lahat ng mga abogado para doon sa iba. Hindi lahat ng abogado ay alam tungkol sa lupa. Why? Sasabihin ninyo that Torrent system, no, ay null and void para sa kaalaman ng lahat. Kung sasabihin ninyong null and void, pues, null and void din ang Land Registration Authority because LRA is under of Torrent system. Kaya doon sa may mga problema sa lupa, okay, balik tayo dito sa mga shifting natin. Wala pong ibinigay na lupa sa inyo ang dating FEM senior. Wala po siyang karapatan because our land is private property. Na? Ang nakalagay lang doon, dahil natural lang yon, ginamit mo ang lupa, magbayad ka ng tax. But tax is not proof of ownership. Ang nakalagay doon, pwede mong applyan ng tax yan. Gamitin mo yan, pangalagaan mo yan, no? Napakaliwanag doon, hindi hindi ko lang nahiram yung ng certificate, nakalimutan ko anong tawag no, certificate na talagang binigay ni FEM yon. Pero hindi po nangangahulugan ibinigay sa inyo ang lupa. Kung hindi ang ibinigay po sa inyo, pamahalaan ninyo, kaya nagkaroon tayo ng mga shifting, no? Yan po yun. Tapos ang nangyari dito, kaya noong may tumawag sa akin, no, ibibenta daw niya yung ilang ektaring shifting, mahiya kayo. Ha? Mahiya kayo. No? Sorry for my words. Mahiya kayo, no? Tapos magsisigaw kayo ng mga pagbabago ng mga kurap. Ipagpaumanhin ninyo, hindi ko nila lahat. Meron din mga shifting na mga mukhang pera. Mga gani din. Ito, nung nandoon ako sa Surigao, I have an evidence, nandito lahat ang picture ko. Nagkataon na na-invite ako sa basketball court, meeting ng 2 tribo yon. Sila mismo nagbabangayan. Kaya hindi ako nakatiis. Ano bang pinaglalaban ninyo? O kasi ito may dokumento siya, ito may dokumento siya. Tapos, nilason din sila ng mga banyaga, ng mga investor. Bakit? No? Bakit? Yung 2 tribo, isang lupa ang pinag-uusapan. Ha? Mas pinaboran ng investor yung pumabor sa kanila. Saan ka makakita? Sariling lupa natin. Tayo pang inaalila ng mga banyaga. Ha? Tapos ang mga Pilipino kuno, yun pang pati-patay na trabaho. Ha? Akala naman nitong kabilang tribo, no? Panalong-panalo sila, pero kung tutuusin, ginisa sila ng sarili lang mga mantika. Kaya itong mga shifting leader natin, ha? May mga iilan sa inyo na nasa aking listahan. Ang kakapal ng mga pagmumuka ninyo. Bakit? Hindi po yan ibinigay sa inyo. Wala pong ibinigay sa inyo. Kung hindi, ang ipinagkatiwala lang sa inyo ang kapamahalaan. Kaya yung kaibigan ko, no? Bibilin sana ng malaking kumpanya ito, no? Oy, siya nga pala, speaking of company, no? Marami pong kumpanya, kung tutuusin, expired na ang kanilang mga lisensya. Bakit hindi ito natutukan? Bakit hindi ito natutukan? Sino bang may nito? Sino ba ang dapat may nito? Custody nito? Doli ba? SEC? Ano ba? Marami pong kumpanya, no? Na hanggang ngayon nag-ooperate sila, pero kung tutuusin, wala na po sila, expired na po ang kanilang lisensya. Tapos makakaltas kayong mga hinayupak kayo doon sa mga tauhan ninyo, sa mga trabahante ninyo, wagas. Wagas. Lahat ng mga empleyado, alamin ninyo ang karapatan ninyo. Kasi namumonitor ko ito lahat. Napunta na tuloy tayo sa lupa. Sabi ko, saglit lang. Alamin ninyo, mga mahal kong kapatid, no? At bilang ako po ay isa po sa member ng maraming salamat kay dating attorney Reformina, no? Bilang kasapi po sa LIBOR, no?
Mahal, kunin mo nga yung ID ko doon. No? Baka sabihin ninyo, gawa-gawa ko, no? Bilang kasapi sa lakas. Thank you nga pala kay kapatid na Nora, no? Thank you sis sa pangungumusta. Bilang kasapi sa lakas, ito'y ipinaglalaban ang mga manggagawa, no? Marami pong mga kumpanya, gusto yata ng mga kumpanya na ito, i-post ko talaga to sa FB, itong mga hinayupak na ito, no? Gusto talaga ninyo yata. Mga mahal kong kapatid, sa lahat ng mga leaders na may, na may kinalaman sa Maharlika, yun ang dapat nating pagkaisahan, no? Maibalik mo na ang Maharlika natin. Yung isa kong wallet, mahal, kay pakita ko yung ID ko, kaya baka sabihin nila, nagawa-gawa lang ako ng kwento, no? Marami po, no? Biruin mo, maraming companies, ilang libong kumpanya, wala na po silang authority, wala, expired na, no, revoke na, pero marami pa rin ang nag-ooperate. Bakit hindi ito natutukan? Tapos kunwari kaltasan ninyo yung mga ano ninyo, yung mga empleyado, kakapal ang mga mukha ninyo, sarap yung panghambalusin, na? Baka kasi sabihin ninyo, gawa-gawa ko ito, ha? And thank you so much kay kapatid na ano, ayan po ang ID ko bilang member po ng Lakas. Okay? No? Ito po ay ipinaglalaban ang ating mga manggagawa. Okay? Magtulungan po tayo. Maraming salamat kay Ma'am Juvelyn Villaruel, ano? Pero itong ating gobyerno, PBBM, gusto ko lang liliwanagin sa'yo. Katulad ng sinasabi ko, ha, wala akong kinakampihan sa inyo. Pagdating naman kasi ni Duterte, tahasan yung sinabi na mimigay siya ng lupa. Walang karapatan mamigay ng lupa ang dati nating PRRD. Na? Wala po siyang karapatan. Yes, attorney siya, naging fiscal siya. Pero hindi nangangahulugan na ang mga tao. Kasi syempre, ang tao wala nga naman alam. Sa kuko ng agila, nawa, lahat tayo ay makalaya. Ito yung mga politiko na ito. Ha? Alam niyo sa totoo lang, at this time, dapat magkaisa tayo. Ang isisigaw natin, maibalik. Wala kayong kalayaan na matatamo. Pag hindi ang Maharlika Kingdom of God, Sulu Empire, the Lupasug, Sulu Empire ang ating isisigaw. Ha? Alam niyo sa totoo lang, naiiyak ako. Why? Ito, papakita ko sa inyo. Ang alam lang kasi ng mga tao, ang tatlong star that is the represent of Luzon, Visayas, Mindanao. But behind of it, katulad ng sinasabi ng dati nating FEM Senior, no, the top secret, locked with secrecy. Akala ninyo kasi habang buhay ninyong maitatago for your own, no, interest. Ito yan, no. O di ba ito yung flag natin? O ayan, babaliktarin ko nga saglit. Sorry ha. Oh, di ba ayan yung flag natin? Philippines! No? Philippines! Ito yung araw. It represent in the real history is ito po ay nagpipresenta po ito ng Sulu Empire. Yan po ang totoo. Itong tatlong star na yan, ha? Ang alam natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroong mga nagsasabing mga spiritual that ito yung tatlong Maria. No, that is not tatlong Maria. Isang lalaki, dalawang babae yan. Yung lalaki na yon ay napagkamalan lang siyang babae kasi mukha nga naman talaga siyang babae. And this one, alam natin na bughaw. It represent kapayapaan at ito pag-ibig. Okay. O yan ha. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, ito ihahayag ko hindi para palakpakan ninyo ako. Bilang ipinagkatiwala, nagkataon. Tingnan ninyo ha, ako mismo sa sarili ko. Hindi ko inaangkin yan. Lagi kong sinasabi bilang ipinagkatiwala, nagkataon. Kaya ngayon mas naiintindihan ko ang aking sarili. Bakit? Ipinagkatiwala, ibig sabihin hindi sa'yo. Kung tutuusin, kaya nga sabi ko, ipagpaumanin sa iba, hindi ito kayabangan. Hindi ako ang nagkiklaim, ako ang ginaklaim. Speaking of sa Marcos side, pero kahit mapatunayan man, kung sakali man, na ako'y dugong Marcos, kung sakali man, dahil bilang ipinagkatiwala sa akin ng system, ha?
sasabihin at sasabihin ko pa rin ang buong katotohanan. Hindi ko itatago yan. Why? Ito yung tunay na kalayaan. The truth shall set us free. Okay? The truth shall set us free. Yes, kapatid na Jovelyn Villaruel, lumabas tayo sa reactivate natin ang old central bank para ibalik ang gold back up. Ito yung sinasabi ko, kapatid, may kinalaman sa forbidden room. Ha? May kinalaman sa forbidden room. Katulad ng sinasabi ko, nanindig ang balahibo ko, kahit magkaroon ng 12 magnitude, ang Malacanang dyan sa Metro Manila, ang Malacanang ay hindi magigiba yan. Ha? Do you believe? Ha? Manatiling nakatayo yan, magugulat kayo. Actually, yung tinatawag nilang the big one, hindi lang po 8, hindi lang po 7 or 8 magnitude, hanggang 11 po yan. Tingnan nyo kung gaano kalakas yan. Kaya nga pag magkaroon ng the big one, dito ang tahasan ko ng inihayag sa inyo. According, always may according, because this is not my own understanding. Na-train po ako ng Kuya Emmanuel. Ang mananatili lang dyan, aside from Malacanang, is Navotas at saka Malabon. Ha? No? Navutas at saka Malabon. No? Uulitin ko, kahit mapatunayan man na dugo akong Marcos o anak ba ni FM, hindi po nangangahulugan. No? Hindi po nangangahulugan na ilihim ko yan. Why? Katulad ng paulit-ulit ng sinasabi ko, nang minsan nangaral ang Panginoong Hesus. May nagsabi sa kanyang alagad, Panginoong Hesus, ang iyong mga kapatid at ang iyong ina ay nasa labas. Ang sagot niya, no? Ang aking mga kapatid at ang aking ina, yaong nakikinig sa akin at sumusunod ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Ano ba ang sinasabi doon, no? Yung tungkol doon sa ibinahagi ko sa inyo, no? Ang pinili na alipin, Isaiah chapter 42 verse 1 to 7, no? Kaya dito ang pinag-uusapan natin dito, yung pagsunod sa kalooban ng pinakadiyos ng kaliwanagan, no? Yung isa nating kapatid, no? Ipagpaumanhin, ito na, tahasan ko na. Ipagpaumanhin kung nakapagsalita man ako ng sobra, no? Bagamat humingi ng pabor ang iyong tauhan na hindi kita babanggitin. Nababanggit lang naman kita dahil binabanatan mo ako wala ba akong ginapangalanan, no? But this time, no? I realize, kita ninyo, hindi po nagmamalaki ang aba ninyong lingkod. We are talking about sa pagsunod. Kasi pag hindi tayo makapagpatawad sa ating kapwa, doon pa lang maging tayo na mga sinugo, na mga natasan, bagsak na tayo. Wala pa naman kasing paghuhukom. Ang pag-ibig ay umiiral pa, pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Pag hindi na umiral ang pag-ibig, siguro yun na yung paghuhukom. Wala nang pag-ibig, wala pa naman paghuhukom. No? Kaya doon kay ate, ipagpatawad mo rin ate, ano? Pero siguro, mas maganda talaga yung hindi lang ang isa ang humingi ng tawad. Dahil hindi nangangahulugan na kahit hindi mo kasalanan, humingi ka ng tawad, you are a loser. Because dito at saka dito, ang Panginoon ang nakakasiyasat ng lahat. Kaya para sa mga mahal kong kapatid, no? Para sa mga mahal nating kapatid, ang isigaw natin ay ibalik, ibalik, ibalik. Bakit ibalik? Dahil dati na wala tayong itatayo. Kaya ang sabi nga ni Dr. Rosie Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Dahil lahat ng program na ito ay naumpisahan kasi ito ng ating mga ninuno. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kung ano ang naumpisahan ng mga program ng ating mga ninuno, tayo ngayon ang gaganap, mga mahal kong kapatid. At para sa mahal nating PBBM, nabasa ko po, may nakita po akong video regarding po sa sinasabi ninyo na about na naman sa mga train. Kapatid, PBBM, no? Wake up! Ako sa totoo lang, tahasan kong sinabi panahon pa ni PRRD, walang tatakbong bagon. Why? Dahil ang ating mga commodities, yung kailangan ng palladium, kaya nga mga ahente kung bakit
Bakit naglipa na ang mga sinasabing may mga binibentang mga palladium? May lumabas bang palladium? Wala nga. Ha? Dahil kahit nandyan yung mga items na yan, kailangan lang approval yan ng source of origin yan. Sino ang pwede makapagbigay? Sinong pwede makapagbigay niyan? Ha? Actually, nagbibigay na nga ako ng hint sa inyo kung tutuusin eh. Oh, yung tinatawag ninyong golden gun. Bakit siya tinawag ng golden gun? Just because yan mismo ang ginamit ni Hitler. Dahil ang tunay na golden gun, mga sindikato dyan, ha? Yung tunay na golden gun, bakit siya tinawag ng golden? Dahil yon ang ginamit ni Hitler, sarili niyang baril, ang inano niya, ginamit siya nung nagpakamatay siya. Kaya siya tinawag na golden gun. Ang tunay na golden gun, yung pag-aari ni Hitler. Kayo talaga. Kaya marami, mga nagko-commodities dyan. Yung tungkol sa mga taklubo, na, alam nyo, natawa ako sa sarili ko. Kasi nagpalit lang ako ng damit, kaya naka-sleeveless man ako. Nakapantulog pa ako. Diba? Yung tungkol po sa taklubo, walang buyer sa taklubo. Ano ang gamit ng, alam nyo ba kung anong gamit ng taklubo na yan? Ha? Panglinis yan sa mga ilog, yung mga nangamatay ng mga, hindi naman kasi ako biology, hindi naman kasi ako biology, hindi naman kasi ako fishery, but doon sa nababasa ko, panlinis pala siya ng ating mga ilog. Kaya yung nanawagan ang Amerika about sa solution sa global climate change, meron po talagang solusyon. Uy, mahal na PBBM, kapatid. Alam mo kapatid, kayo, wag na kayo mamroblema dyan kay Lisa. Wag na kayo mamroblema dyan. Walang imposible sa Panginoon. Tandaan nyo yan. Ha? Walang imposible sa Panginoon. Kay Ma'am Jubilin Villaruel, late Ferdinand Idralin Marcos, ang nag-umpisa lahat dyan. Yes. Nag-umpisa siya lahat dyan. Si FEMC nyo. Ngunit, subalit, datapwat. Sa totoo lang, meron tayong medyo ikokorek dyan, no? Hindi po si FEM ang nag-umpisa lahat dyan. Si FEM po, ang kanyang naging trabaho, kahit papaano naprotektahan din niya. Kahit ganun siya. Bakit sinasabi kong kahit ganun siya? Uulitin ko. Ang kapanahunan ni FEM, hindi po siya ang nag-program, hindi po siya nag-program. Dati na pong na-program yan. Ang ginawa lang ni FEM Senior, ang ginawa niya lang, ang naging papel niya, kahit papaano naprotektahan niya ang asset natin. Kaya lang, meron lang kaya lang. Siguro dahil meron siyang pagkakamali. Pero, katulad nga ng sinasabi, a true leader ay to unite people, no? Hindi para pagwatak-watakin at pagkabahagi. But the truth shall set us free, no? Hindi ko siya hinahatulang, pero meron talaga siyang pagkakamali. At merong spiritual, dito kasi nayari ang ating mahal na PBBM, ng dating FEM Senior. Siya po ay kumonsulta ng isang grupo ng spiritual, ng mga babaylan. Pero, ito tahasan kong sasabihin sa inyo. Doon nagkaroon ng problema. Alalahanin ninyo, no? Kung si FEM Senior ang nag-umpisa lahat, di dapat meron talagang isa sa mga sinasabi niyang anak, no? Kaya nga sabi niya top secret clock with secrecy, di ba? Pero ipagpaumanhin, mag-focus tayo doon. Sabi ko nga sa inyo, wag tayong mamuhay, no? Ano man ang kasaysayan natin ay bahagi sila ng buhay natin, pero wag tayong mamuhay sa nakaraan. Mamuhay tayo ngayon para sa ating kinabukasan at sa mga susunod pang henerasyon. Yes, kapatid Jovelyn, siya ang attorney ng royal blood. Ngunit, subalit tatapwat. Ito na, no? Ito na. Nagkaroon lang kasi ito ng konting technical, no? Nagkaroon lang talaga ng konting technical. Pero personally, ako, bagamat ganun ang nangyayari, nagpasalamat pa rin ako sa kanya.
pinapasalamatan ko pa rin siya kahit papaano. Hindi rin biro, hindi rin matatawaran ang ginawa niya, no, para sa ating bayan, no? FEM Senior, no? So, ang sa akin lang, kung ano yung tama, yun yung tama, at anong mali, yun ang mali. Pero, ngunit, subalit datapwat, no? Napakahusay talaga ni FEM Senior sa totoo lang, no? So far, ang pagkaisahan natin, maibalik ang mahalika Kingdom of God, dalo pasugsuluin pa. At mahal na PBBM, malaki po ang iyong partisipasyon at this time. At pakiusap ko lang, huwag niyo pong gayahin ang iyong ama. Na nag-appoint. Actually, alam niyo to no? Kasi ang pagiging sultan ay hindi po by appointment yan. Hindi po by eleksyon, idadaan sa eleksyon. Ang pagiging sultan ay mana po yan. Ano nangyari sa iba? Kaya ako, sorry yung taga-Sulu, oy, sino nagsabi sa'yo na mag-eleksyon kung sino karapat dapat? Hala, happy ka kailangan niya. Parliamentary government. Yes, kapatid. No? Ito naman kasi si PBBM, ipa-reactivate ang old central bank. Yes. Alam nyo, ang pag-reactivate, no? May kinalaman sa mechanism. Marami, okay, bibigyan ko kayo ng hint. Sa mga kapatid natin, kasi sabi ko nga sa inyo na-appreciate ko naman yung iba nating mga kapatid regarding dyan sa mga accounts na yan. Kaya lang, naabuso kasi ito nagamit sa hindi maganda yung iba. Naabuso talaga ito no? Alam nyo ba kung bakit naghahanap ang World Bank, ang IMF at ng Fed ng tinatawag na 3 exhibit para sa account, no? Para sa account. Batid naman yun na ang mga accounts na yun bumalik na sa infinite. Not only in the mother, but infinite. Bakit sila naghahanap ng 3 tinatawag na 3 exhibit, no? 3 exhibit. At alam nyo ba, no? Na ang exhibit na, kasi kung 3 exhibit lang, no? Ito, pakinggan ninyo Yung 3,500 metric tons na nandyan na nahuli dyan sa Barcelona, Spain, no? Alam ko kung sino nasa likod niyan, yung mga taksiwanatan din, taksilwanatan, no? Ito yung mga katiwala din ni FM before, ayan, inangkin na rin, no? Pinagkatiwala ni FEM Senior sa kalana, nangangkin na rin, mga pasaway. Kasi kung 3 bara lang, as an literal na bara, mas 6.2 man yan, mas 12.5 man yan, mas 74 man yan, no? Matagal na. Kaya kayong mga tauhan ng mga nagpakilala sa inyo, mga, sorry for my words, talagang tahasan ko ito, na mga nagpakilalang mga anak ni Marcos, mga walang hiya kayo, si FEM Senior, sa mga kalokohan ninyo, ginamit nyo pa yung matanda sa mga walang kahiyaan ninyo. Mga walang hiya kayo. Ginamit nyo rin ang pangalan ng matanda sa mga walang kahiyaan ninyo. Nanahimik yung matanda. Winawalang hiya nyo rin. Sasabihin niyo walang hiya sa FEM sa inyo, mga mas walang hiya kayo. Mga lintian kayo na. Ayan na. No? Dahil ang tunay na tinatawag na 3 exhibit, no? Vatican City. Kaya nga ninyo hinanap, di ba? Ngayon, kahit ano namang mga lintian ng mga commodities dyan la. Mga ginto, mga diamond, mga kung ano-ano. At take note mga politiko, kala nyo alam ko kung sino mga politiko, yung mga nakikialam. Mga lintian kayo, kaya ngayon nagkakaroon ng mga baha, kayo nagpakaiyahay kayo, hindi ko nila lahat Yung mga pogo-pogo na yan. Buti naman kahit papaano, medyo umano yan, no? Mahal na Presidente PBBM, hindi lang po pogo ang dapat tutukan. May mga iilan, take note, may mga iilan na mga tinatawag na mga, ano ba tawag nito? Lalo dyan sa Pasay,
Yung tinatawag nila dyan sa Pasay, yung mga palaruan dyan dinadaan ang mga kapirahan ng mga walang hiya. Akala nyo ba, napusugpo ninyong pogo, it's enough? No! Alam niyo mga animal na yan, gumagawa ng paraan. Yung mga gaming dyan sa Pasay, yan, pangangalanan ko na. Ha? At saka yung mga kawawang na biktima ng mga investment tungkol sa kapirahan. Na? Ayan, dyan nila dinadaan. Ha? Hindi masugpo-sugpo ang mga hinayupak na yan. Ha? Pwera na lang pag may enough kang knowledge about sa mga hinayupak na yan. Ha? Talagang baka hinayupak talaga ako ngayon. No? Kaya sa mga shifty nating mga kapatid, kayo ha, akala ninyo ha, habang buhay, sabi ko sa inyo may maniningil. Interest, principal interest pati sukli sisingilin sa inyo. Ha? Kayo na mga nagrally-rally kayo, alam ko naman ang iba sa inyo mga leaders ng mga tinatawag na maharlika. Ano nangyari sa inyo? Ha? Kapag nandoon pa rin kayo didikit sa mga politiko, ano pagbabagong hinahanap ninyo? Katulad ng sinasabi ni Robin Padilla, utang na loob. Kaya nung si Robin Padilla, binakbakan ko talaga yan. Ha? Pangalan muna, madam. Ang alin po, Ma'am Jovelyn Villaruel? Ano po yung pangalan muna, madam? Yes. Ano ba yung pangalan, kapatid? Jovelyn Villaruel, no? Kaya nung si Robin Padilla, sabi niya, ganito, ganyan, may utang na loob. Hoy! Oh, kaya talagang nagngingit-ngit talagang galit ko nung sabi niya, kaya niya inaano dahil sa utang na loob. Ganito na palang politiko ngayon, utang na loob. Ha? Bakit kayo laking utang na loob sa mga bumuto sa inyo? Ha? Yan ang sinasabi ko. Alam niyo yung mga mapagkunwari. Sorry, no? Kapatid na Robin Padilla, na panaginipan kita dong. No? Robin Padilla, na panaginipan kita. Na, may mensahe pa naman. No, Robin Padilla, idol ha? Na panaginipan kita. Tama na mga mahal kong kapatid, no? Ito naman si Bato, idol ko to eh, mga idol ko to eh. Ha? Mga idol ko to. Oh, mga idol ko ito, pero ambot na lang. Ambot sa inyo. So, kayong mga empleyado ha, ng mga kumpanya, just imagine, ilang libong kumpanya ang wala ng tawag nito, lisensya. Wala nang permit ang mga hinayupak na ito, tapos nag-ooperate pa, tapos makakaltas kayo ng mga pag-ibig, ng mga SSS, kung ano-ano sa mga empleyado niyo, wagas. Malintian tong mga hinayupak na ito. Oh? Gusto niyo bang i-post ko yung mga kumpanya ninyo dito? Gusto niyo? Alam niyo, hindi ko yan sinasabi sa inyo para magbida-bida sa inyo. Trabaho ko yan. Kaya kayong mga empleyado, alamin nyo, no? Alamin nyo ang inyong mga kinatatayuan. Pangalan muna. Anong pangalan, kapatid? Support ka naman, madam. Yes, kapatid. Alam mo, kapatid, tungkol kay TVTM, no? I know what is the history behind yan. Okay, i-PM mo ako, kapatid, no? Kasi alam mo, sabi ko nga sa inyo, ang apo ni King Philip, kaya pa, di ba, master? Pag marinig ito naman, witness naman tuman dito eh. Pag mag-usap nun, Diyos ko, dudugo ang ilong ko doon pag nag-i-English yun. Sa personal, talagang, siya, may pagka-blue eyes yun si ate. Tapos ang buhok nun talagang, yes, ang buhok nun talagang natural na blonde. Tapos ang kutis nun, no? Tingnan mo magsalita siya talagang, yun talaga, masabi ko talagang no? Ako, barumbado ako magsalita eh. Pero, doon lang sa mga dapat barumbaduhin. Mabait naman ako eh, kung mabait sa akin. But anyway, support ka naman, madam. Yes, wala namang problema sa akin, kapatid, no? Wala namang problema sa akin. Basta nandun tayo sa katotohanan. Sabi ko nga, itong atin, no? Bilang ipinagkaloob ang system. No? Alam niyo, mahal na PBBM, wala kayong magagawa, ha?
yung iba na nagsasalita na walang karapatan si kapatid para ito, ha, pag sure mo din ha. Ah, yung tungkol sa old bank, no? Naku, alam na alam ko yan. Alam niyo sa totoo lang. Ayoko kasing pangunahan ng mga bagay, no? Kasi ayaw kong ano ba tawag nun? Ayaw kong pangunahan kasi we are talking about the descendants. So lahat ng mga descendants may mga designated po yan na mga trabaho. Parang presidente ba? Hindi naman kakayanin ng presidente yan. Lahat tayo magtatrabaho. Okay? Lahat tayo magsuportahan ka namin po. Okay, maraming salamat sa inyong mga mahal na kapatid. Once and for all sa ngalan ng kapayapaan. Alam nyo sa totoo lang, nakita nyo? Ito, i-recap ko lang ha. Nakita nyo? Yung isang kapatid ng talagang isa sa mga descendants, no, uulitin ko ha, hindi naman po kasi nangangahulugan at even kapatid na Sultan Hadjula Amil Hasan, no? Doon ako nabilib sa kanya napaluha ako master, narinig ko nung nag-usap sila ni Dato Piang. Sabi niya, huwag kang mag-alala kasi pag sa gabay ni Allah, tingnan niyo kung gaano ka babang loob ang ating mahal na kapatid na sultan, no? Huwag kang mag-alala na naiiyak ako. Alam niyo kung anong sabi niya? Hayaan mo kasi sa kalooban at patnubay ni Allah ay ang mga ibang mga kapatid, tingnan mo, ang mga iba nating kapatid na descendants ay maibalik sa kanila ang kanilang mga karapatan. Ganun kababa ang loob ng ating mahal na kapatid Hadjula Amil Hasan. No, ganyan siya kababa ang loob. At pag tumawag yan, hindi yan tumatawag, o kumusta yung mga tao natin dyan? Wala, kung hindi, kapatid na lidimin, kumusta ang ating ibang mga kapatiran dyan? Never mo yang maririnig na kumusta yung mga tao natin dyan. Never. Kung hindi, kumusta ang ating mga ibang mga kapatiran dyan? Kaya nung mga baha, tumawag agad yan si kapatid. Tapos sabi ko, kapatid, ito yung ginawa ko, ganito, ganyan. O sige kapatid, gawin mo kung ano yung nararapat. No? Kaya lang, hindi lang ganun talaga kadali. No? Hindi lang talaga ito ganun kadali. No? Alam nyo kung bakit ipagpatawad ninyo. Master, I need to reveal why aangkinin na naman itong isa. Ito yung sinasabi ko, na sa tuwing kagipitan, doon yung maramdaman, doon ninyo makikita sana kung ano yung tunay. Dahil nagpakawala tayo ngayon ng isang bagay para itulong yan sa mga nasalanta. At pakiusap ko sa inyong mga gobyerno kayo, ha? Huwag kayong gagawa ng ano, ipapahamak ninyong kapwa ninyo. Tingnan, ito na, kailangan ko itong sabihin. Ha? Ay nako. Mayroong isang bankers, ito na, kailangan kong sabihin ito. Kawawa yung mga tao. Ginipit nyo no? Ginipit ninyo. Saan ka makakita? Mga hinayupak kayo? Gusto nyong papirmahin ang mga tao na yung kanilang lupa ayun igagarantor nila sa problema nila na kayo rin naman may gawa. Kaya sabi ko dun sa kausap ko, lintian. Mas maganda pa kasi nga naman may pagkatigas din kasi ng ulo itong mga to Sabi ko, kung kailan nagkaroon ng problema, saka din kasi mag-ano. Katulad ng sinasabi ko, pag magsasalita si Lidimin sa inyo, hindi yan para sa akin, para yan sa inyo. Ayaw ko kayong mapahamak. Ito na lang, para sa mga mahal nating mga kapatid na mga AFP, sa mga kapulisan, no? Sa totoo lang po, kasama po kayo doon sa program, no? Kasama po kayo doon sa program, no? Nakasystem na po lahat yan, no? Oo, nakasystem na po lahat yan, mga mahal kong kapatid. Sa AFP, para sa mga kapulisan, hindi ko po sinasabi na ibagsak natin, no? Kasi hindi yan ang naayon sa instruction. Ulitin ko, ang mahal nating gobyerno sa pamumuno ni PBBM ay katuwang pa rin natin sila. No? May mga bagay lang na dapat natin pag-uusapan. Kailangan uupuan kasi alam mo ang nangyayari kasi, no? Yung mga hatid-hatid, minsan nagpapahamak din itong mga middleman din. Sorry ha, hindi ko nila lahat.
No, bakit? May mga negotiator din kasi na katulad sa akin, no? Katulad sa akin. Yung isang prinsesa na dumating dito last year, ito palang taon na ito. Dumating siya, isa to siyang prinsesa, no? Galing sa ibang bansa. Pinahanap nila ako, tapos ngayon, nais akong kausapin, no? All military entities, no? All military entities, no? Kailangan natin yan. So, ang nangyari, dahil nandun ako sa taon na yon, ay hindi niya ako ipapakausap pag hindi magbigay ng pera yung sa side ng prinsesa na yon. Hindi ko babanggitin kung saan siyang bansa, no? Galing for security, no? For security sa kanya, for security reason, no? Pero nag-usap kami ng phone. Sabi ko nga sa inyo, dugo ang ilong ko pag mag-English No, are you? Yeah, yes, I am. No? Minsan nagkakaroon din ng problema sa mga negotiator, no? Katulad ng sinasabi ko, tanggapin natin ang katotohanan that bawat isa sa atin may inatas. Ngunit subalit datapwat, meron tayong isang kapatid, no? Meron tayong isang kapatid, bagamat nandun ang kanyang tauhan na nakikipag-usap sa akin. Kaya lang, hindi ko nakita ang sa kanya, ang concern siya. Hindi ko talaga nakitaan siya na concern, mapagkunwari, concern siya sa talagang buong sangkatauhan, kundi yung kanyang sariling interest lang ang kanyang pinoprotektahan. Which is, hindi talaga maliwanag ang instruction kay Lady Min, ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat, lalo na ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. No? Ngayon nga nawala pa, makapanghama ka ng kapwa mo, wagas. Paano ako makikipagtulungan sa inyo? No? Ito yung sinasabi ko sa inyo. No? Ito yung sinasabi ko sa inyo. But this morning, sabi ko, saglit lang survey. Ulit survey ha. Mag-comments kayo. Alin ang gusto ninyo? No? Maibalik ang Maharlika Kingdom of God, the Lupasog Sulu Empire, no? Ito yung may kinalaman sa mga royal family, no? Para sa kaalaman ng lahat, ang Sulu Empire ay nandyan po yung mga kasunduan ng mga royal blood. Ha? Alam niyo sa totoo lang yung tinatawag ninyong the Key of Royal Asset Nation, the Code of Quran. Ang Code of Quran ay meron po siyang literal na metal. Yan. Bakit sinasabi ni Lady Min yan? No? That truth shall set us free. Sabi ng iba, kung sino daw yung maingay, walang alam. Ang hindi daw nagsasita, may alam. Dito, hoy, pag sure. Kung nasa korte pala tayo ngayon, tahimik ka. Paano mo may panalo ang kaso kung hindi ka magsasalita? Lord, kayo talaga. Ayan ha. Dila ba? Maraming salamat kay kapatid na Nora. Akala nyo nagbibiro ako? Kung bakit na bilang kasapi ng lakas, ayan, may kinalaman ito sa mga laborer natin, ng manggagawa natin. Yes. Ayan, akala nyo nagbibiro ako? Akala nyo? No? Hindi po tayo gumagawa ng kwento, no? So mga mahal kong kapatid, mahal kong kapatid na military, no? Mga kapulisan, no? Ay, kahit sa mga natin, no? Pag-uusapan 'yan. Okay, sino ba 'to? Sandali. Sino ba 'to? Okay. Alam nyo, sa totoo lang, uulitin ko, marami po yan ng mga descendants. Ayan yung mga descendants nila General Luna, nila Jose Rizal, nila Kuan, no? Siya nga pala, Kuya Greg, ipakausap mo na sa akin si Kuya, kaya wala yung number ko. Ito, babanggitin natin. Si Salamin Rizal, ayan na. Si Kuya Salamin Rizal, he is good to me.
Saludo po ako sa ginawa ninyong pagsusumikap, lalo na sa monetary one. Pero, ngunit, subalit, datapwat, no? Alam ko po ang inaantay dyan, the approval. Sa anong paraan para i-approve mo yan? Ano yung category that you are the one, you have the capacity to approve it? Ganun lang yun. No? Ganun lang yun. Oh? And if we are talking about the reactivation, no? May kinalaman siya sa mechanism, system, program, no? Kaya nga siya tinatawag na reactivation. Dahil nung una pang panahon ay meron na po talagang system, meron ng mga computer. May kanya-kanya silang tungkulin. Yes, kapatid, may mga kanya-kanyang tungkulin yan. Pero ganito lang yun eh. Parang ganito lang yun, kapatid, oh. Para bang si PBBM, di ba? No? Although na mayroong mga senador, may mga kanyang, dito na lang tayo sa mga barangay tanod, sa mga barangay. Si Kapitan, mayroon siya mga kagawad, mga barangay tanod. Ang kagawad, mayroon sa sanitary, mayroon sa ngalan ng peace, no? May mga level or division of labor. Walang pinagkaiba yan sa atin ng mga descendants, no? Ako kung makasarili lang ako, kasi sa totoo lang nagngangawa-ngawa man ako sa mga tao. Ang ipinaglalaban ko ay karapatan ng descendants. Hindi karapatan ko lang. Hindi yung sa akin lang. Karapatan ng bawat descendants. Hindi yung sasabihin, ako, akin ito, ganun, no? Hindi ganun, no? Karapatan ng bawat descendants. Yes, choosing one, no? Basta alalahanin niyo, no, yung flag na yan, 3 star, 3 star, tapos ang araw, it represent talaga yan sa Sulu Empire. Mahabang kwento yan, but yung araw, para sa kalaman ng lahat, it represent the Sulu Empire. Okay? No? At hindi mababago, no? Even the book of Kawikaan, wag ninyong babaguhin ang mga palatandaan ng ginawa ninyong mga ninuno at wag ninyong aagawan ang mga naulila sapagkat ang pinakadiyos ng kaliwanagan ang siyang gagawa ng kapamaraanan upang maibalik ito sa tunay na mga tagapagmana. Okay? Yes, kapatid, pagkakaisa at kapamaraanan ang kailangan natin ngayon. Tatsolok, yes, kapatid. Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? Tama yan, kapatid, no? Juvelin Villaruel, tama yan. So, ngayon, sabi ko nga sa inyo, no, basta si kapatid na Hajula Amil Hasan, no, meron kasing isang family na para kay kapatid, bagamat naging sanhi yon, yung kanilang ninuno, na naging sanhi talaga, naging isa sa mga principal reason kung bakit nagkawatak-watak tayo. Pero ang sabi nga ni kapatid na Sultan Hajula Amil Hasan, hindi tayo makapag-move on kung ano man ang kamalian ng kapwa natin, ay yun na lang ang laging titingnan. Tingnan din natin yung nais ng pagbabago or kapatawaran. Kung humingi sila ng tawad, walang problema. Ang kailangan ay ang kailangan lang dito ay una, yung isuko natin lahat sa Panginoon. Yun, no? Yun ang pinakasusi doon sa lahat. Kaya maraming salamat sa inyo. Meron akong abangan ninyo sa susunod, baka mamaya meron akong video, no? Ito'y isiniwalat ng federal. Ibabahagi ko ito sa inyo, i-explain ko ito sa inyo. Magandang eksena to, pero maglalaba pa kasi ako Nag-ano lang talaga ako kasi nakasleeveless ako, nagbihis lang talaga ako ng ganito kasi nakakahiya naman sa inyo, no? So, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat sa pagkakataong ipinagkaloob niya ng karunungan.
Lidimin Kanuto is nothing without the guidance, no, of our Almighty God, no? Lidimin Kanuto ay wala pong kapangyarihan. Lidimin Kanuto ay wala pong magagawaan. Bago ko makalimutan ng lahat, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, at maraming salamat dahil dininig niya ang ating mga panalangin that Metro Maynila kahit papaano, kaya kumilos na kayo at pakiusap ko lang sa inyo ha, dahil si Lidimin Kanuto hindi to powerful, si Master Duck hindi to powerful. Ang ginagawa namin ay nag-a-advance lang kami ng paalala. Hala, Metro Maynila, kilos na, the big one. The big one. And take note, hindi lang ito. Kasi doon sa, nalala ko, doon sa training ng Kuya Emmanuel, hindi siya 8 magnitude hanggang 11 magnitude. Sabi ko sa inyo, sabi niya yung mga daanan magbaliktad ba, mga tuwad. Pero ngunit subalit datapwat. Maalala ko. Thank you, Madam. Kapatid na Jovelyn Villaruel, lidimin na lang po, no? Lidimin na lang po. Kasi ang lady, panahon na nila Queen Shundok, nila Jumong, pag mga ganyan kasi, isa kang tapat na lingkod sa imperyo, no? Mga ganyan. But anyway, mga mahal kong kapatid, maraming salamat sa inyo. Magandang umaga kay Diblin Aligro, ate, Davao Group, I really miss you, Jovelyn Villaruel, thank you, madam. God is always, madam, yes. Kay Ruth Barangay Binatak, magandang umaga kapatid, watching from North Cotabato, maraming salamat sa inyo. Nako, itong mga kapatid na ito, namiss ko yung kamuti-muti. Namiss ko yung kamote, yung mga root crops, no? And I love it, no? Ma'am Jovelyn Villaruel, tatlong tatsulok. Yes, kapatid. Jovelyn Villaruel, Luzon, Visayas, Mindanao. Pagkakaisa at kapamaraanan ang kailangan natin ngayon. Okay. Diyan sa kapamaraanan, wala akong problema dyan kasi nandito ang system, walang problema sa akin yan. Isabik mo nga mga mahal kong kapatid, na sana kayo kasi parang ganito yun, no? According dito, descendants ni ganito, this is your assignment. Okay, this is your assignment. According hindi galing sa akin. Kaya yun ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan sapagkat ipagpatuloy natin ang naumpisahan ng ating mga ninuno. Okay? Choosing one. May kanya-kanyang silang tungkulin. Mercedita San Advencola, good morning ma'am, watching from Saudi. Mga mahal kong kapatid, no? Hayaan ninyo. Mahirap magsalita, pero darating tayo dyan. Mga, natin. Alam nyo, sa totoo lang, may mga kapatid din kasi akong mga OFWs. No? Hindi biro, akala ng iba. No? Mamaya speaking of Ws, mamaya magsisikan ako. Medyo, kailangan ko lang mag-rest. No? Kaya, sino pa ito? Bilin pa siya, ibalik ang mahalika. Thank you, kapatid. Marilyn Galan Lanusga, Carlos Tumundong ba yun? Pangalanan mo na, support ka naman, madam. Yes. Okay? Wala namang problema yan, no? Tumawag pala si Mrs. Morris sa akin. Ma'am Jovelyn Villaruel, if you, familiar. Si Mrs. Morris, no? Si Mrs. Morris ay, nag-usap kami kagahapon, no? At, alam ko na alam ng boss mo yan, si Mrs. Morris, no? Hindi na natin masyadong yan. Tumawag siya sa akin kagahapon. Nakakatuwa lang si Mrs. Morris, no? Rosalio Dahang, may sa inyong lahat, may buntag. Marlita Montero, yan ang isisigaw natin na maibalik ang mahalika Kingdom of God. The Lupasog Solo Empire, Darul Islam, the 11 country, 1C. Maraming salamat mga mahal kong kapatid. Si General Arcilia ang nakahuli dyan. Yes. Kasi alam nyo, sa totoo lang, yung tungkol sa 3,500 metric tons. Actually, hindi lang yung 3,500 metric tons. Hindi ko na ito muna papangalanan. Nagharap kami ng isa sa mga apo ng keeper ni FEM Senior. Ang sabi ko, kapatid, bakit nyo ilalabas yan? No? Ang sabi niya, kasi balak nila sanang iupo dati UN Secretary doon sa bansa na yon as a Prime Minister gamit ang ating backup. Sino nagbigay ng authority niyan?
Sinabihan ko pa, walang sisihan ha, pag na-TV kayo, nahuli kayo. Pero dahil nga, ang aba ninyong lingkod ay nakachinilas lang, no? As in, ay, hindi niya ako pinaniwalaan. Ngayon nagkaroon ng problema. Kaya pati yung mga about kila Laila de Lima, Diyos ko, ang hirap magsalita. Anyway, lahat yan ay maibabalik sa atin yan, dito, sa ating bansa, no? Yung 3,500 metric tons, yan, may babalik yan sa atin. Mahal na Pangulo, na alam ko mabuti kang tao, no? Bagamat, lahat naman tayo may kapintasan, no? Sino yan? No? Sino nga yan? Ano nga? Ha? Ang alin? Sandali, alam mo may sungay. Ano naman yan? May bisita akong ibang nilalang. Huwag mo nang pakialaman yan, no? So, ganun po yan mga mahal kong kapatid, no? Kailangan nang ipa-reactivate, yes. Totoo po yan. Naabuso talaga, yes. No? Yung iba talagang naabuso talaga, grabe. No? Jimalin Jamin Balangatan, good morning Miss Lidimin, late ako, okay lang kapatid, always kayo. Nasa puso, kay Ma'am Angeline, Mr. Shana Lirica. Good morning po Lidimin, puri na nagsugo, hindi mga sinugo, pakikinig at pagsunod, ano ba yun? Dalibat na ko. Kung kailangan lumabas tayo sa kalsada, government organization, lumabas na tayo, no? Yes, kapatid, no? Ano tayo dyan? Sabi ko nga kay mahal na PBBM, nakakarating naman ito sa kanya, ay tawag nito, meron kasi mga tentative schedule, pero gusto ko lang ipabatid sa lahat, no, that katulad ng sinasabi ko, nagngangawa monthly demand para ito sa mga descendants. Para ito sa mga descendants, hindi ito nagngangawa sa demand para, siya pala, no? Kasi yun ang tungkulin din na ibinigay sa akin. Nakakapagod din kayo magngangawa. Akala niyo nakakapagod magngangawa, nakakapagod din tama madam, Lidimin Kanuto, magkaisa tayo, yes. No? Kung kinakailangan, pero hanggat nahihilot pa ang ating mahal na PBBM, ay sa tamang kapamaraanan. Bantayan mo yung kurimaw na yan. Mahuhuli ko yung Okay? Kay Ramon Pataksil, kay Ate Talents Kabasag Iniego, maraming salamat sa ating mga kapatiran dyan na nagmumula sa Abra, hindi lang sa Abra, Cagayan Valley, Isabela, Ilagan, sa lahat ng mga kapatid dyan, no? Sa grupo nila Ma'am RD, lahat-lahat ng ating mga kapatid, no? Mag-ano tayo, no? Hay, Diyos ko. Yung mga kapulisan, hindi ko naman nila lahat, ha? Kayo ba? Hay, Diyos ko. Meron akong inaayos dito. Natatawa na lang ako sa sarili ko. Nako. May palabas ko na naman yung sulat na galing sa baol. Ay, Diyos ko Lord. Mga taga Baguio City, no? Maraming salamat sa inyo. Mayroon akong naalala, no? Ito yung mga intelligence ng Baguio City, no? Ulitin ko, mga intelligence ito ng Baguio City. Hanapin ko yung listahan ko. 3 years ago, dyan kami muntik na kidnap. 3 years ago. Pero, ngunit, subalit datapwat, saludo ako sa mga NBI ng Baguio City. No? Saludo ako sa inyo. Mayroon akong mga intelligence ng Baguio City na for implementation ay ipapahanap ko kayo, ipapatawag ko kayo dahil nakita ko yung katapatan ninyo sa bayan. No, hindi ko muna ito pangangalanan. Mga intelligence ito ng NBI, no, ng Baguio City. Wala akong masabi kung ano yung tama-tama, kung ano yung mali-mali. Kaya saludo po ako sa inyo, no? Meron tayong mga intelligence ng Baguio City. Hindi ko talaga makalimutan yung moment na yon. Saludo po ako sa inyo, no? Yung
yung time na yon na muntik kaming na-kidnap dyan, ay basta saludo ako sa inyo, no? Hindi ko makalimutan yung moment na yan. Hindi ko makakalimutan yung moment na yan. Dahil, kapag sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, ililigtas ka niya sa kapahamakan. Yan naman talagang totoo. Purihin, walang hanggang purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mga mahal kong kapatid, no? Good morning, Ma'am Lidimin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Marlita Montero, maraming salamat. At sa ngayon, abangan ninyo ang susunod kong mga vlog. Ha? Kung ano man ang nawika, ano man ang nasabi ko this time, this is not my own understanding. Sabi ko nga sa inyo, maglalaba ako. Mahal, kakain muna tayo before na maglaba-labat tayo. And thank you so much sa aking asawa sa pangunguna sa paglalabat, chatrot. No? So, Ma'am Jovelyn PM, no? Sa iba pa nating mga descendants, wala akong problema sa akin. Doon sa mga ibang shifting, no? Ipagpatawa dito. Hindi ko pinamamasama ang hanay ninyo, but that is the truth. Kaya hindi ko nila lahat. Merong iilan, no? Binabalaan ko ang mga ibang shifting, no? No? Na kapag nakikipag-connive kayo dahil sa kapirahan, alalahanin ninyo malapit ng implementation, no? Sabi ko sa inyo, multimong pinakaugat, no? Pag hindi maganda, bubunutin 'yan, ha? Hindi yung sanga ang puputulin, kundi yung ugat, 'yun ang bubunutin. At kung kinakailangan buhusan ng krudo at silaban para hindi natutubo 'yan. Ha? Ganon. So, have a blessed good morning. Have a divine hope para sa ating lahat. Mabuhay ang ating mga kapatiran, mga maharlikano. No? Salamat po sa inyong lahat. Have a blessed good morning sa inyong lahat. Pasensya na kayo, maingay ako. Charot.